tasks sa bilang pag-respond dun po sa Great Commission na meron si Jesus sa atin. And these 2 tasks, kung maalala niyo po sa mga past subjects natin, na mention ko na to, yung pursuable task and finishable task. So yung pursuable task po, ito yung ating pag-respond sa Great Commission sa mga lugar na naabot na, pero hindi pa saved yung mga tao. So parang dito po sa Pilipinas, reached na ito, or reached. I-type ko na lang po na baka hindi malinaw ang aking pagsalita. Reached people group. So dito po sa Philippines, we have this malaking porsyento ng Pilipinas ay reached na. Ibig sabihin na naabot na ng gospel, kilala si Jesus, kahit nga bata pa lang, tanongin mo, kilala mo si Jesus? Sasagutin ka niya, opo, siya si Papa God, ganyan. So, kahit bata pa lang, alam na. So these are rich people groups. Pero still, kahit may knowledge about kay God, hindi pa saved kasi hindi naman naintindihan yung kabuuan ng gospel. So, ito namang sa finishable task is yung mga unreached. So, hindi, yan po yung mga red kanina doon po sa Joshua Project, no? Or mga orange. So, finishable. So, yan yung po yung sinasabi na sa New Testament din na yung pagdating ni Jesus Christ, yung second coming niya is kapag naabot na yung buong, yung kaduluduluhan or kasulok-sulukan ng mundo. At doon na yung, and ito po yun sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So ito po yung ating nilulook forward. Ano po yung end na yon, or yung second coming ni Christ, yung final judgment na sinasabi sa Revelation. So mangyayari lang po yun kapag itong finishable task ay nagawa na. So yan po ay sa mga hindi pa naabot. We're praying na maaring sa church din po natin ay magkaroon, may na-erase si Lord ng mga missionaries na isi-send niya dito po sa finishable task sa mga lugar. Maaring. Sino kaya yun sa North Korea? Sino kaya nga ipapadala ni Lord sa North Korea dito? Baka si unreached people, 41%. Nakakalaki pa po, no? Almost kalahati. Unreached pa. So let's pray for that finishable task na meron pa. So again, you can check joshuaproject.net para sa mas updated na information. So ito po yung mga people groups na we talked about earlier. Very important term sa missions, yung pong 1040 window. 1040 window kasi sa world map, meron po dyang window na ito. Kung nakikita niyo po sa inyong screen, itong window na ito. Yan po yung tinatawag na 1040 window. Ito yung Philippines, may part na hindi pa sabay. So, ang 1040 window po is the rectangular area of North Africa, the Middle East, and Asia, approximately between 10 degrees north and 40 degrees north latitude. There are nearly 60 nations across Northern Africa and Middle East and Central Asia in the 1040 window. Over 4.83 billion people, including nearly 90% of the world's poorest of the poor, live in the nations of the 1040 window. It is estimated that 2 billion of these people have never had a chance to hear the gospel of Jesus Christ. No, not even once. The seat of every major non-Christian religion, Islam, Buddhism, Hinduism, Animism, Atheism, and Sikhism, is headquartered in the 1040 window. Kaya naman po ganun na lang ka-importante ito pong term na to. Kasi dito sa 1040 window na to, matatagpuan yung mga lugar kung saan never pa silang nakapakinig ng gospel about Jesus Christ. The gospel na tinuturo sa atin noon pa, even in the early church. And the gospel that is the gift
of God to the humankind. Ano po, yung salvation na inoffer through our Lord Jesus Christ. So, yan pong 1040 window na yan. And sa 1040 window na din po yung karamihan sa mga victims ng social injustices. Kaya po nabanggit kanina dito sa 1040 window na to yung mga pinakamahirap na mga tao sa mundo when talking about economic status. Ano po? So, dyan po matatagpuan. So, let's pray for this 1040 window sa mundo. And let's pray na mas marami pa pong ma-raise na missionaries, including sa church po natin, ano po na masisend dito po sa mga 1040 window sa mga countries na nandito. Pero sa ngayon, habang wala pa po tayo sa ganong status na nagsisend po tayo or nag-go tayo sa mga lugar na to, we can do our part as intercessors. Ano po, nawa maipag-pray po natin sila palagi. So every day in our devotion, wag po natin kalimutan na ipag-pray po sila. Ipag-pray natin yung missionaries, ipag-pray po natin itong mga people groups na to na never pa po nakapakinig ng gospel. So yan po ang Christianity and 1040 window. So